Hi mga mi! So for today's video, gagawa ako ng chocolate cake. Sobrang dali lang palang gumawa nito mga mi, kaya tara samahan nyo ako. Ituturo ko sa inyo yung recipe. Sa isang mixing bowl, maglalagay tayo ng 1 1/3 cup ng harina, tapos 2 cup ng sugar, puting asukal lang ginamit ko, tapos 3/4 cup ng cocoa powder, 1 1/2 teaspoon ng baking soda, 1 1/2 teaspoon din ng baking powder, tapos 1 teaspoon ng salt. I-mix natin tong maigi mga mi, tapos gagawin naman natin yung wet ingredient. Tapos naglagay ako ng 1 cup ng milk, pwedeng fresh, pwede rin namang evaporada. Tapos itong 1/2 cup ng oil. Sunod naman mga mi, itong 2 itlog. Pagkatapos ay 2 teaspoon ng vanilla. Lutuin natin maigi. Pagkatapos ay ihahalo na natin siya sa ating dry ingredient. At syempre, kailangan natin i-mix yan ng maigi. Maglalagay rin tayo dito ng 1 cup ng boiling water. At kailangan mga mi, i-mix natin itong maigi hanggang sa mawala na yung mga lumps or yung buo-buo niya. At kapag ganyan na nga yung texture ng ating cake batter, ay maganda na tayo ng ating baking pan. Naglagay ako ng foil, tapos nag-grease ako ng oil. Sunod naman ay nagdust ako dito ng harina mga mi. At ayan na nga, ilagay na natin yung ating cake batter. Halang natin to mga mi for 40 minutes sa 180 degrees Celsius na temperature. Habang nakasalang yung ating cake, ito gagawin ko naman yung icing. 1 pack ng Everwhip, tapos naglagay lang ako ng konting icing sugar at minix-mix ko na nga ito. Mabilis lang naman tong gawin mga mi, at kapag ganyan na nga ay okay na nga yan. Tapos mga mi, gagamit naman ako dito ng red na food color para nga maging pink yung ating icing. Yung kalahati naman ay ginawa ko nga chocolate flavor mga mi, dahil ito yung ilalagay ko sa gitna ng cake natin. Tapos mga mi, balikan natin, sobrang na over mix ako doon sa chocolate flavor. And tignan nyo mga mi, dahil DIY nga lang ito, so bumili lang ako ng illustration board, tapos binalutan namin ng foil kasi wala nga kaming cake board dito sa bahay. Tapos ito syempre, birthday kasi ng pamangkin ko, so lalagyan ko siya ng konting design. And tignan nyo mga mi, na-overmix ko talaga yung icing. Yun pala yung magiging texture kapag na-overmix yung icing. Tapos ito, lalagyan ko nga lang siya ng design, and ganyan na nga lang ginawa ko dahil baka nga kapusin kami sa icing, and wala na akong stock dito sa tindahan. Birthday din kasi ng pamangkin ko, anak ng pinsan ko mga mi, kaya ginawan ko nga siya ng chocolate cake. Sakto kasi may mga ingredients ako dito sa bahay na dapat ng mga mi, gagawin ko nung Pasko. Kaya lang, sobrang busy, hindi ko nga siya nagawa. Kaya yung kulay na meron ako dito is green and red kasi nga pang Christmas. Pati nga itong mga sprinkles mga mi, tignan nyo, pang Pasko talaga to. Kasi sabi ko December, magtitinda sana ako nung mga cake na nakatab. So fast forward na, gawa na yung cake at packet na nga kami dito sa bahay. Ayan na, magre-ready na kami dahil may M&M kaming party. Charis. Grabe talaga mga mi, alam nyo ba, yung mga hinanda namin dito mga pasobra sa mga pin-order ko. So sabi ko nga, dito na nga lang kami sa rooftop mag-celebrate. Total, kami lang naman ang magpa-party-party. Tapos ito na mga mi, no, taste test. Grabe mga miyaw, ang pangit lang yan tignan, pero sobrang sarap as in. Na hindi ko aakalain na ako yung gumawa ng chocolate cake na to. At mukhang mawiwili akong mag-bake. Kung pagde-design naman ang aaralin ko sa susunod mga mi, dahil ang tsaka talaga. Kailangan ko na naman mag-enroll sa YouTube University. Charis. Pero no joke mga mi, grabe, napakasarap talaga nung chocolate cake na ginawa ko. Sa susunod, try natin yung no-bake na cake, no? Try natin yan i-steam. And yung recipe na to mga mi is para sa mga ayaw ng sobrang tamis. Dahil talagang hindi ko siya tinamisan ng bongga. Yung icing nga is saktong-sakto lang yung tamis. At sobrang nagustuhan nga ng kapatid ko, pati nung mga pinsan ko. Hindi siya nakakaumay kasi talagang sakto lang yung tamis niya. O siya, yan lang muna.